ako para sa mga anak ko. The medical records will show what I'm doing. Malakas na ebidensya na yun para mademanda ko yung mga anak mo for attempted murder. Ayoko silang makulong. Hindi naman nila sinasadya yung mga nangyari. Paano ko totohanin nila yung sinasabi nila hindi demanda nila yung mga anak ko? Paano na ayoko silang makulong? Kasin yan, Satanas! Huwag kang gaganyan-ganyan sa akin, ha? Kaya sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo yung pakikialam mo sa akin, ha? Mas kilala ko siya kaysa sa'yo! Anong bebe-bebe ka dyan? Ate. Walang mukha mo! Ate, tama na. Huwag ka nang lalapit sa anak ko, Tyron. Hayaan niyo naman po magpaliwanag sa'yo. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon para pakinggan ko ano man sasabihin mo. Dahil malinaw sa akin na ikaw ang nanakit sa anak ko. Hindi ko po kayang saktan si Bel. Hindi ikaw. Sino? Ha, Tyron? Sino? Susunod, magpaalam kayo sa akin, ha? Bel. Sino siya? Bel. Pwede ba tumawag ka ng nurse at doktor? Sabihin mo, gising na si Bel. Sige. Bel. Bel. Don't need to worry. Ngayon na may malay na ang pasyente, it's actually a good sign. So, aside from her fracture, everything seems to be normal. So, na-check namin yung vital signs. Stable naman. So, same goes with the CT scan. So, clear. So, ang mangyayari na lang is i-admit natin siya for further observations, okay? Salamat, Dok, ha? Salamat po. Bel, narinig mo naman sinabi ng doktor, ha? Okay ka na raw, pero kailangan mo magpahinga at magpagaling. Bel, meron sana akong gustong tanong sa'yo. Sino ba yung tumulak sa'yo? Bel, please. Sagutin mo yung tanong ko. Sino yung tumulak sa'yo? Basta, ang naalala ko lang, andun si Tyrone. Isa siya sa nakausap ko before the incident. Ayoko sana isipin to pero feeling ko plinano to ni Tyrone and ni Tali dahil galit sila sa akin. Pero nagsalita na si Tali, Bel. Sinabi niya ni si Tayo kung yung tumulak sa'yo. Pero ang sabi ni Tyrone, si Tali daw ang tumulak kay Bel. At nagtuturoan pa sila ngayon. Bel, sige, huwag mo munang isipin yun, ha? Magpahinga ka muna. Basta, mananagot kung sino man gumawa nito sa'yo.
Sige, pupunta na din ako dyan. Pinapahanda ko lang kay Muli yung mga gamit ni Belle. Okay. Gising na si Belle. Ay, salamat sa Diyos. And she confirmed na nandun nga yung Tyrone na yun nung nangyari yung incident. Hello? Umamin ka nga sa akin. May alam ka ba tungkol dito? Bukod sa si Rosel pala yung nakakausap ng Sir Chris mo, alam mo ba na yung Tyrone na laging ka-meeting ni Chris ay anak pala ni Rosel? Ma'am, wala po talaga akong alam. Nagugulat na nga lang ako dun sa mga nalalaman ko eh. Baka naman pinagtatapan mo lang yung kaibigan mo. Ma'am, kung ano man yung nireport ko sa inyo noon, paninindigan ko na yun. Hindi na po kami nakakapag-usap ni Rosel. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nalaman ko may tinatago ka sa akin, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Kayo po ang nagbibigay ng trabaho sa akin. Kaya sa inyo po ang loyalty ko. Kita mo nga naman. Anak pala ni Rosel yung nanakit kay Belle. Manang-mana siya sa nanay niya. Lagi na lang gulo ang tala sa pamilya namin. Malas lang niya dahil nilalapit niya ulit yung sarili niya sa amin. Nilalandi niya si Chris at sinaktan ng Tyrone na yun si Belle. Actually, kaya ko naman palampasin yung ginawa niya kay Belle kung hindi ko nalaman na anak siya ni Rosel. Pero ngayon, marami ng paraan para magantihan ko si Rosel. So it's payback time. Doble-doble ang kasalanan nila. Kaya I'll make sure na doble din ang sakit na mararamdaman ni Rosel kapag binayaran na ito ng anak niya. Ma'am Via, ano po bang pinaplano niyo? Hello, Magno. May papagawa ko sa'yo.